mayroon bang paraan na magtanim ka ngayon, tapos bukas aanihin mo na? Mayroon ba? Si Presidente lang nagsabi. Walang ganun, bro. Imposible yun. Kakatanim mo lang, tapos aanihin mo na. Makapag-harvest ka na. Ad-dunya, mazra'atun lil akhirah. Ang mundong ito daw ay taniman para sa kabilang buhay. Yan ang sabi ng mga dalubhasa. Ibig sabihin, sa mundong ito, dito natin tinatanim yung mga mabubuti nating gawa. Allahu Akbar. Yung mga pagsamba natin, mabubuti nating ugali, mabubuti nating pagkikisama sa mga tao, paggalang natin kay Allah, paggalang natin sa mga dapat igalang, pagdakila natin kay Allah, lahat ng mga mabubuti nating gawain na ikinalulugod sa atin ni Allah, ang lahat ng yan, itinatanim natin sa mundong ito. Ngayon, kailan ang anihan, bro? Ha? Kailan ang anihan? Sa? Araw ng pagkabuhay na muli. Araw ng muling pagkabuhay, very good. Day of resurrection. Kaya tayo bubuhay muli ni Allah para gantimpalaan kung sino man ang nararapat na bigyan ng gantimpala at parusahan sino man ang nararapat na parusahan. Yan ang pagka-fair ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pagkamakatarungan ni Allah na mayroong araw ng muling pagkabuhay na hahatulan niya tayo dito, mga kapatid. Ikaw, bro, ikaw ba? Gumagawa ka ng mabuting gawain. Nagpapakahirap ka araw-araw sa iyong pagsasala. Lalong-lalo na sa Salatul Fajr. Sa Ramadan, mayroon tayong mga sakripisyo dyan, bro. Yung gutom. Malaking sakripisyo yan, bro. Talagang gugutumin ka niyan kasi mula sa bukang liwayway, sa Fajr, hanggang sa paglubog ng araw, walang dadaan dito, bro, na pagkain. Walang dadaan dito ng pagkain. Kahit sopas, hindi pwede, bro. Kahit lugaw. Kahit saging, hindi pwede. Kahit tubig, hindi pwede. Walang dadaan dito. Bawal uminom, bawal kumain. Nakakasira yun ang pag-ayuno. Yan ang pag-ayuno natin, mga Muslim. So, mayroon tayong tinitiis, bro. Sa pagzazaka, mayroong sinasakripisyo yung mga nagzazaka or nagsasadaka, nagbibigay ng gawang-gawa sa zaka. So, ikaw, bro, na nagsasakripisyo sa pagsamba kay Allah, mayroon ka mga tinitiis sa pagsasagawa mo ng pagsamba kay Allah, papayag ka ba, bro, na pagdating natin sa kabilang buhay, pareho lang kayo at nung taong wala namang isinakripisyo, yung taong ang kanyang sinunod ay yung lahat ng kanyang kagustuhan, desire dito sa mundong ito, hindi siya nagsasala kapag pinapanawagan yung as-salatu khairu minan naum, ang pagdarasal ay mas mainam kaysa sa pagtulog, yun, tulog na tulog siya. Kapag buwan ng Ramadan, kumakain siya sa mga araw sa buwan ng Ramadan, hindi nag-ayaw, no? Nagdidisko, nagbabarkada ng masamang barkada, lahat ng kasarapan sa mundo, makamundong buhay na ito ay ginagawa. Papayag ka, bro, sa kabilang buhay, pareho lang kayo. Ganito kayo. Ito, papayag ka, bro. Ayaw, uy, hindi ko musugutan na, uy. So, hindi tayo papayag nun, bro. So, bilang pagiging fair ni Allah, pagiging fair ng ating Panginoong Allah, nilikha niya ang paraiso at ang impyerno. Ang paraiso ay bilang gantimpala sa silang mga nagsumikap at nagsakripisyo, nagtiis sa pagsunod kay Allah. Gantimpala. Deserve nila yan. Samantalang impyerno naman para sa silang mga hindi sumunod kay Allah, sumuway kay Allah, ang kanilang sinamba, ang kanilang sinunod ay ang kanilang mga desire. Ang kanilang mga sariling pagnanasa na sumusuway sa kagustuhan ni Allah. Deserve nilang impyerno. Kaya mayroong paraiso at impyerno. Ngayon, itong buhay na ito, itong mundong ito ay nagsisilbing mazra'a o kaya taniman para sa akhiran natin. Yung itinatanim natin dito, mga kapatid, ay ang mga good deed natin. Ngayon, kailan ang anihan? Aanihin natin ito sa kabilang buhay. Sa Day of Judgment, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. So kung ano ang itinanim natin sa buhay na ito,
mula sa ating mga gawa, siya rin ang aanihin natin sa kabilang buhay. Pagkabutihan ang itinanim natin sa buhay na ito, dito sa mundong ito, kabutihan din yung aanihin natin sa kabilang buhay. Pero kung masama ang itinanim ng tao sa buhay na ito, ang ginawa niya ay masama, kasamaan dito sa buhay na ito, dito sa mundong ito, masama din. Hindi rin maganda yung magiging aanihin niya sa kabilang buhay. Yan ang totoo, bro. So ngayon, dito, sa panahon na ito, sa oras natin na ito, sa buhay natin na ito, nagtatanim tayo, bro. Wala pa yung anihan. Kaya huwag kang magmadali, huwag kang mag-cash advance. Mayroon bang paraan na magtanim ka ngayon, tapos bukas aanihin mo na? Mayroon ba? Imposible yun. Kakatanim mo lang, tapos aanihin mo na. Makapag-harvest ka na. Walang ganon. Bakit? Kasi may oras ng harvestan. Anihan. May oras nun. Kung may oras sa pagtatanim, mayroon ding oras sa anihan. Yung buhay natin na ito, dito sa mundong ginagalawan natin, oras po ito ng paggawa ng kabutihan. Pagtatanim ng mabubuting gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung oras ng anihan, wala pa. Hindi pa dumarating. Ngayon, mata, kailan yung pag-harvest natin? Ang sabi sa Quran at ang sabi sa hadith, sunnah, ay sa kabilang buhay. Yan, dyan ang anihan. Judgment Day, sa araw ng paghuhukom ni Allah, dyan yung anihan. Dyan natin aanihin yung mga mabubuting gawain na itinatanim natin sa buhay na ito ngayon. So, huwag tayo magmadali, bro. Hindi natin maaaring sabihin na, pwede bang cash advance? Pwede bang ibigay na sa amin dito sa mundong ito? Hindi, maaari. Bakit? Kasi hindi ito oras ng anihan. So, huwag kang mag-cash advance. Kasi sa pagtatanim nga ng palay, nagtanim ka ngayon, hindi ka pwede mag-cash advance na pwede bang kahit 1 kilo lang muna, makuha ko muna sa tinanim ko na ito. Walang ganun, bro. Hindi po maaari yun. Kasi imposible yun. Bakit? Kasi wala pang oras ng anihan. So, ganun din sa pagsasagawa ng kabutihan, bro. Hindi tayo makakapag-cash advance kay Allah na, ya Allah, kahit 1 montero lang muna. Imposible yun. Yalla, pwede bang cash advance naman yan? Baka naman, kahit 1 montero lang muna. Di ba? Walang ganun, bro. Bakit? Kasi hindi pa oras ng harbisan. Hindi pa oras ng anihan para maghingi ka kay Allah ng cash advance. No. Huwag tayo mag-expect ng ganun. Ngayon, ang oras ngayon, sa buhay natin na ito, ang paglaanan natin ng pansin or ang pag-focusan natin na yan, kung paano tayo makakapagtanim ng maraming gawain na mabubuti. Yan ang dyan tayo mag-focus sa goal na yan. Kasi yan yung oras natin ngayon. Kasi pag mawala na yung oras na ito na oras ng taniman at dumating yung oras ng anihan, sa oras na yan ay wala ng taniman, bro. Wala ng taniman, tandaan yan. Kapag matapos na yung oras ng taniman ngayon, itong buhay na ito, oras ng taniman ng mabubuting gawain, at dumating na yung oras ng anihan, pag-aani sa mga naitanim natin dito, yung oras ng anihan ay wala ng pagtatanim dyan para dumagdag pa tayo ng aanihin. Wala na. Kaya may mga magsisisi mula sa mga mananampalataya. Magsisisi sila doon. Ay sayang no, kung nakapagbasa pa sana ako doon ng Quran sa oras na yun, yung bakanting oras ko na yun, kung naibasa ko lang yun ng Quran, nadagdagan pa sana yung aanihin ko ngayon. Ganyan sila magsisisi sa kabilang buhay. Sayang yung oras na yun. Sana nadagdagan ko pa yung kung ginamit ko yung sa kabutihan, sana nadagdagan ko pa yung aanihin ko ngayon. Sa oras na yun, wala ng taniman, bro. Hindi na tayo maggagawa ng pagsamba, pagsasala. Wala na. Kasi tapos na. Yung pagsasala, bro, pag-ayon, dito lang sa mundong ito, sa kabilang buhay, wala na. Kaya kung makapasok man tayo ng paraiso, naway papasokin tayo ni Allah ng kanyang paraiso, Allahumma amin, wala nang sala doon, bro. Wala nang ayono doon, bro. Wala nang sakripisyo doon. Wala nang pagod doon. Puro na lang kasarapan, bro. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wala na. Kaya dito lang sa mundong ito, dito mangyayari yung taniman ng mabubuting gawa. So, yan. Ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala,
sinasamantalan niya yung mga yung oras niya, yung buhay niyang ito sa kabutihan, pagsasagawa ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala.